Ate Irma, ikaw nga. Diyos ko, bakit nagkaganyan ka na? Sino ka? Ikaw bang kumuha sa anak ko? Masama ka. Ibalik mo siya sa akin. Kung sino ka mang hayop ka, sinisiguro kong hindi mo ako mapapatay. Erlinda, patawarin mo ko. Huwag ka mag-alala. Babalikan kita. Kailangan ko lang humingi ng tulong. Taon 2012. Capiz. 3:00 ng hapon. Samut-saring ingay ang maririnigan sa isang burulan na ipinatayo ng isang kilalang may kayang pamilya sa baryong yun. Yun na ang pangatlong burulan na itinayo nila sa nasabing lugar. Lingid sa kaalaman ng iba ang lihim sa likod ng negosyong yun. May mga pagkakataon na walang umuupa, kaya naman para tuloy ang kita sa pagsusugal ay nagrerenta ang mag-asawang Marcos at Erlinda ng mga patay mula sa kakilala nilang may-ari ng punerarya. May mga pamilya kasing kapos, walang kakayahang magpaembalsamo at magpalibing ng kanilang kamag-anak. Ginagamit ni Artemio, ang may-ari ng punerarya, ang pagkakataong yun na bilhin na lamang ang bangkay, dahilan para maipagpatuloy ang pagpapaupa ng patay sa kanyang malapit na kaibigan na si Marcos. Alam mo, dati, kapag may burol, kahit papano, nakakalibre pa tayo ng kapet tinapay. Pero ngayon, wala nang libre. Malaginto pa ang presyo. Yung mag-asawa lang talaga yumayaman dito eh. Ganun talaga. Di naman tayo nakikipaglamay sa patay eh. Nakikipaglamay sa sugal at nagbabaka sakaling swertehin. Sana swertehin din tayo katulad ni na Marcos at Erlinda para naman magpatayo rin tayo ng ganito. Kumpetensyahin natin para naman mabawas-bawasan ang yaman nila. Ay, huwag tayong umasa dyan. Tanggapin na lang natin na ito na tayo. Magkukumahog sa buhay, magsusugal hanggat may nakaburol na patay. Paano ba naman? Yung mahirap, pahirap ng pahirap. At yung mayaman, lalo pang pinagpapala at yung mayaman. Sus, kaya nga kung gusto mo talagang yumaman, mag-isip ka ng negosyong iligal. Huwag ka na maingay at baka mamaya marinig pa tayo ng mag-asawa. Paano tayo makakabawi ng talo natin kahapon? Ay, lintik, napakapangit ng baraha ko ngayon, oo. May 5 lamesa kung saan nag-uumpukan ang mga sugarol at iniaasa na ang kabuhayan sa pagsusugal habang nagmamasid lamang ang mag-asawa na noon ay kararating lamang. Ang iba namang mga taga roon ay yun na ang nagsisilbing pahingahan matapos ang kanilang maghapong pagtatrabaho. Mas malakas ang pasugalan sa mga nasabing burulan tuwing gabi. May mga katiwala silang nagbabantay roon. Meron ding mga nagpapanggap na kamag-anak na kapag nag-iikot ang mga opisyal ng barangay ay kinakailangan nilang umarte bilang totoong kamag-anak at nagdadalamhati sa patay na nakaburol. Ang isa sa mga katiwala at utusan ni Marcos ay ang kapitbahay nilang si Tata. Boss, may paparating. Si Kapitan at ang mga kagawad. Patay, may nagsumbong na naman, tsak yun. Alam niyo na kung anong dapat gawin. Ngayon pa ba tayo matatakot? O kayo dyan, galingan yung pag-arte. Abay, mahal ang binabayad ko sa inyo. Ay, ito namang si Kapitan. Mukhang napapadalas ang pagbisita sa ating burulan. Mukhang napapasarap sa inaabot nating pera. Ay. Hayaan mo na. Kakarampot lang naman ang nakukuha niya. Ang importante, tuloy-tuloy ang negosyo natin. Ako nang bahala kay Kap at siya na rin ang bahala sa mga kasamahan niya. Ayan, kasama na naman ang kagawad na, ay, alam mo naman kung sino. Akala niya naman ay may mapapala siya. Inggitera. Nagrereklamo daw kasi ang ingay dito sa gabi. Bahala ka na magpaliwanag at baka masabunutan kong babaeng kulot na yan. Hoy, ikaw bilisan mo. Umarte ka na. Asawa ko! Bakit mo ko iniwan? Hindi ko kaya!
tingnan ninyo. Hindi ka na naawa, Kagawad Beng. Pambihira ka naman talaga, oo. Ay nako, sigurado akong umaarte lamang yan. Mahigit 2 linggo na yata yan dito ay hindi pa nalilibing. Mukhang palabas lang nila ang mga lintik na burulan para malaya makapagsugal. Kapitan naman, hindi tayo pwede magpauto sa mga yan. Ay, kumalma ka lamang. Mahirap mambintang. Alam mo namang malaki ang ambag na mag-asawang yan dito sa baryo natin. Ikaw talaga, oo. Siya, dito na lamang kayo. Ako nang bahalang kumausap sa kanila. Magandang hapon po sa inyo, Kapitan. May problema po ba? Meron. Marami nang nakakahalata dito sa burulan mo. Pambihira naman, oo. Kapag nagkataon ay mapipilitan akong... Kap, mukhang walang laman ang bulsa mo ngayon Magkano bang kailangan natin? Mamaya pupuntahan kita sa bahay mo. Sa tingin ko ay kailangan natin mag-usap ng masinsinan para naman maayos natin ang mga bagay-bagay. Siya. Basta yung ingay sa gabi ay medyo iwasan at mainit ng ulo ni Kagawad Beng. Kilala mo naman yan. Bagamat nag-iisa sa buhay ay talaga namang mainitin ang ulo. O paano? Aalis na kami. Hihintayin kita mamaya, ha? Yung pangako mo sa akin, ha? Malinaw, Kap. Salamat. Small things. Pera lang naman ang katapat mo, At agad nang umalis ang mga opisyal ng barangay. Patago namang nanggagalaiti si Kagawad Beng dahil hindi siya naniniwala sa palabas na mag-asawa at alam niya rin na kinukonsinti yun ng kanilang kapitan. Kinagabihan, matapos umikot at makuha ang pera sa kani-kanilang katiwala ay umuwi na sila sa kanilang bahay sakay ng kanilang kotse. Si Tata ang nagmamaneho noon. Dumaan muna sila sa bahay ni Kapitan. Pagkababa ng sasakyan ay agad na iniabot ni Erlinda ang isang sobre na naglalaman ng 10,000. Siguro naman ay sapat na yan ngayong buwan para tantanan niya na tayo. Halos linggo-linggo na lang. Masyado nang namimihasa yan. Ay nako, huwag na mainit ang ulo mo, misis. Ako nang bahala. Dito ka lang, ha? Saglit lang ako. Ay, teka. Abutan mo nga ako ng isang malaking bote ng alak dyan. Ayan. Huwag ka magtatagal, ha? Siguradong nagugutom ng anak natin sa kahihintay sa ating dalawa. Pati ako ay inaantok na rin. Nasa may tarangkahan pa lamang ay natanawan na ni Kapitan si Marcos na noon ay may hawak na alak at sobre. Napangisi na yun at nakaramdam ng tuwa, lalo na't alam niya kung ano ang nakapaloob sa sobreng yun. Marcos, ano yan? Abat, masyado naman yata malaki yan. Mukhang mapapalaban yata ako sa inuman at gagapang papuntang higaan na. Kumusta? Ano ngatin? Para sa'yo lang to, Kapitan, pampatulog. Sa susunod na tayo mag-inuman at nagmamadali na si Mrs. Ginabi na rin kasi kami. Siya nga pala, Kap. Salamat kanina, ha. Eto, tanggapin mo sana to. Basta ikaw na ang bahala sa kanila, ha. Kapag malaki ang kinita, mas malaki rin ang iaabot ko sa iyo sa susunod. Ayos. Aba, mukhang malaki-laki to, Sige, ako nang bahala. Basta mag-iingat kayo, ha. Mahirap na kung makarating pang issue yan sa mga kapulisan o di kaya ay sa mga karating na baryo. Masisira ang pangalan ko at hindi pwede yun. Kapag ako napatalsik sa pwesto, malamang sa malamang, apektado rin yan negosyo mo. Huwag kayong mag-alala, Kap. Magdodoble ingat kami. Paano? Hanggang sa uulitin, ha? At naghihintay si Mrs. sa kotse. Alam mo naman yun. Siya, sige. Mag-iingat kayo. Kumusta mo na lamang ako sa kanya? Ayos. Makapal na ulit ang pitaka ko. Abat, ang lulutong pa. Kulay asul. Kapag sinuswerte ka nga naman, oo. Hinatid pa ng Kapitan si Marcos hanggang sa tarangkahan at isinara niya yon habang nakatanaw sa lalaki na noon ay papunta kung saan nakaparada ang kanilang sasakyan. Agad na ring umalis ang sinasakyan na mag-asawa at bumiyahe ng 5 minuto pauwi sa kanilang bahay.
Pagdating doon ay palinga-linga si Tata na animoy mayroong hinahanap. Ta, anong sinisilip-silip mo? May kailangan ka ba? Kung wala ay makakauwi ka na. Nang pumasok sila sa kanilang bahay, nagulat sila nang wala pa doon ang kanilang anak. Pambihira naman yung anak mo. Napapadalas ng pag-uwi nang wala sa oras Baka mamaya ay may iba ng kinalolokohan yan. Pagsabihan mo at hindi na ako natuto Huwag ka mong sayangin ang buhay niya sa pagbabarkada. Pag may nangyari masama sa kanya, hindi siya tutulungan ng mga yon. Hamot pagsasabihan ko, huwag ka na magalit. Malay mo, namili lang ng mga gamit. Hindi ba't binigyan mo siya ng pang-shopping kagabi? Siya, mabuti naman kung nagsha-shopping nga lang. Huwag lang mapapariwara at ang masaklap, matulad sa iba dyan na nabubuntis na maaga. Ay naku, malabong mangyari yan. Wala namang naikukwento ang anak mo. Nag-aaral naman siya ng maayos. Mataas ang marka at sigurado ko na wala pa siyang boyfriend. Maya-maya lamang, nagsitahulan na at sumalubong ang mga alagang aso ni Irma sa kanya. Si Irma ang nag-iisang anak nina Erlinda at Marcos. Oh, kita mo, nandyan na siya. Sabi ko naman sa iyo nag-shopping lang ang unika iha natin. Tingnan mo naman, napakaraming bitbit. Diyos kong bata, ito mukhang inubos lahat ng binigay mong pera kagabi Hayaan mo siya, basta ayusin niya lang ang pag-aaral niya. Lahat naman ng pinagpapaguran natin ay para sa kanya. Mommy, Daddy! Sorry po, ginabi ako. Namili po kasi ako ng mga bagong damit at sapatos. Patingin nga kami ng mami mo kung ano-ano ang mga yan. Huwag na po, Daddy. Ano po kasi, sandali lang po. Ihingi na po kasi ako. Ipapakita ko na lang po sa inyo kapag sinukat ko na mamaya. Ay, napakaswerte talaga ng anak natin. Nung panahon natin ay lahat ng mabibili natin ay kailangan muna natin paghirapan ng husto. Kaya nga. At yun ang ayaw kong pagdaanan niya. Basta susunod siya sa patakaran ko. Hanggat nag-aaral pa, wag muna magbo-boyfriend. At kung sakali man, dapat tiyakin niyang yung mabibigyan siya ng maayos na buhay. Ay, siguro naman hindi siya papatol sa kung sino-sino lang. Sayang naman ang ganda at talino niya kung... Mami, Daddy, kain na po tayo. Nagugutom na po ako at... inaantok na rin ako. Maaga po ang pasok ko bukas At agad naman naghapunan ang mag-anak. Nang tumungo sila sa kusina, ay nakapaghain na ang kanilang dalawang kasambahay. Oh, ano pang tinutunga-tunga nyo dyan? Tatawagin na lamang kayo kapag may kailangan kami. Agad namang tumungo sa sala ang dalawa. Hindi kasi sila pinapasabay sa kainan, kaya maghihintay sila na matapos ang kanilang mga amo. At iba rin ang kanilang pagkain kumpara sa nilalantakan ng buong pamilya. Ay, kung alam ko lamang na ganyang kamata-pobre at kakuripot ang mga yan, hindi na sana ako tumuli dito. Isang buwan pa lamang ako ay nagsisiluwagan ang mga short at damit ko at malamang sa malamang, kakatiis ko ng gutom, luluwag na rin ang mga tornilyo ko. Walang duda kung bakit walang tumatagal dito Masahuran lang tayo, lumayas na tayo dito. Mas masarap pa ang pinapakain nila sa aso kaysa sa pagkain natin. Ay, mabuti pa nga kung natataon na si Ma'am Irma lang ang nandito Hindi yan madamot. Kaya lang ay walang say sa kasamaan ng ugali ng mami at daddy niya. Ay, sa bagay, sa uri pa lang ng kabuhayan nila ay halata naman kung anong klaseng mga... Ay, pagod at nagugutom na ako. Matapos maghapunan ay agad na nilang pinakain ang mga kasambahay. Tumungo naman sa kanilang kwarto ang mag-asawa. Tulad ng kanilang nakagawian, nagbibilang sila ng pera na kinita nila sa araw na yon. Ang laki ng kita natin ngayon. Siya nga pala, ang sabi ng tao natin sa purok sa isay, medyo nangangamoy na yung patay doon, kaya maigi pa ipalibing na at bumili na lang tayo ng bago kay paring Artemio. Habang nagbibilang ang mag-asawa, pumasok naman sa kanilang kwarto si Irma. Good night, Mom. Good night, Dad. Ano po pala? Oh, ayan. 5,000 yan, anak. Galingan mo sa pag-aaral at wag na wag kong malalaman na may boyfriend ka, ha? Kung may manliligaw sa'yo, papuntahin mo dito. Kailangan ipakilala mo agad sa amin ang makilatis ko.
Naintindihan mo? Daddy naman. Sige po, thank you sa baon ko, Daddy. Good night po. Matulog na rin po kayo, ang wrinkles nyo. Nagmamadali yung pumasok sa kanyang kwarto at inilagay sa isang papel na bag ang panlalaking damit at sapatos. Sabay isinuot niya muna yon sa ilalim ng kanyang kama. Naghintay siya na sumapit ang 12:00 ng gabi upang masiguro na tulog na ang mga kasamahan niya sa bahay bago siya makalabas at makipagkita sa kanyang kasintahan. Samantala, napabalikwas siya nang mahinang tumunog ang kanyang alarm clock 5 minuto bago sumapit ang 12:00. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang pinto at nilakyon, sabay isinilid sa bulsa ng kanyang pantulog ang susi ng kanyang kwarto. Sa kusina siya dumaan para siguradong hindi mahahalata ng kanyang mga alagang aso dahil natitiyak niyang magtatahulan yun. Sa likod ng kanilang bahay ay may isang kubo kung saan naghihintay na ang kanyang kasintahan. Walang iba kundi si Tata. Agad niyang inilapag sa upuan ang kanyang mga bitbit at mahigpit na yumakap sa binata. Sigurado ka bang wala nakakita sa'yo at tulog na sila? Huwag ka mag-alala. Wala makakaalam na nagkikita tayo ng ganitong oras. Kumusta ka na? Okay lang ako. Siyempre, nag-aalala ako palagi sa'yo para sa atin. Alam mo naman ang sitwasyon natin. Ayan ka na naman eh. Pwede ba huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano? Siya nga pala, may sorpresa ako para sa'yo. Tingnan mo to, para sa'yo yan. Damit at sapatos. Baby naman, hindi mo naman kailangan gawin to. Isa pa, sana pera na lang. Hindi ko naman maisusuot yan eh. Alam mo naman kung anong klase ng trabaho meron ako. Pa-extra-extra lang sa pagdadrive sa sasakyan ninyo. At syempre, kapag may iutos man ng tatay mo, sa punerarya lamang yun, kaya hindi ko naman magagamit to. Ay, akin na nga yan kung ayaw mo. Sana pala hindi na lang ako nagpagabi para bilhin ang mga to. Ay, baby, wag ka na magtampo. Ang sa akin lang naman, sayang ang pera. At saka, ang totoo, nahihiya na ako sa'yo. Ang dami ko na kasing utang sa'yo eh. Utang? Baby, lahat ng binibigay ko sa'yo para sa'yo talaga. Pera man yan o gamit. Hindi yun utang. Ipunin mo yung perang binibigay ko sa'yo para may pera ka at kapag kailangan may magagamit ka. Okay? Napakaswerte ko naman talaga sa girlfriend ko, oo. Thank you, baby ah. Hayaan mo't magsusumikap ako. Darating din ang araw na makakabawi ako sa'yo. Maghahanap ako ng maayos na trabaho para kapag mag-asawa na tayo, maibibigay ko ng mga pangangailangan mo at ng mga magiging anak natin. Talaga? Thank you, baby. Naniniwala ako na hindi pa man sa ngayon ay darating din ang araw na maabot mo mga pangarap mo. Hihintayin kita at susuportahan kita. I love you. At nagpatuloy ang palitan ng matatamis na salita at sandali nina Irma at Tata. Matapos ang 1 oras ay nagmamadali na yung bumalik sa kanyang kwarto ng dahan-dahan. Bumalik sa pagkakahiga at agad na ring nakatulog. Samantala, papasok na sana sa bahay si Tata nang tawagin yon ng kanyang kaibigan na si Rolly. Hoy, ano yan? Naks, mamahalin yan ah. Saan mo na-dekwat yan? Uy, bagay to sa akin. Ibigay mo na lang sa akin to, para naman mabawasan ang mga utang mo sa akin. Tol, pasensya ka na, hindi pwede. Regalo ng baby ko yan. O yan, 3,000. Meron ka ba dyan? Ayun! May pera ka naman pala eh. Hindi ka nagsasabi agad. Hayahay ka na naman ngayon ha? Sigurado ka bang baby mo yan? Baka naman sugar mommy na. Gago, akin na nga yan. Ang dami mong sinasabi. Oo yan. Bukas ng gabi ulit ha. Punta ka naman dun sa akin. Namimiss ka na namin, tol. Huwag ka na magbago para dyan sa baby mo. Hindi rin bagay sa'yo. Bah, gago ka talaga. Upakan kita dyan eh. Sige na, umuwi ka na. Ay, paano ko ba tatakasan ng bisyo na to?
Kapag nalaman ni Irmang ginagawa ko, sigurado makikipaghiwalay sa akin yun. Pero dahil sa mga nangyari sa amin, siguro naman hindi na siya maglalakas loob na iwan ako at ipagpalit sa iba. Bah, lugi siya dun. At dumiretso na yon papasok sa kanilang bahay. Gulat naman siya nang tumambad sa kanya si Lola Tunying. Hawak ang kanyang itim na maliit na bag na naglalaman ng mga gamit niya sa paghit-hit ng ipinagbabawal na gamot. Saan ka galing? Nakikita mo ba kung anong oras na, ha? Napasarap lang ang kwentuhan namin ng mga kaibigan ko at saka, bakit ba pinakikilaman yung gamit ko, Lola? Akin na nga yan. Ay, pambihira naman, oo. Ano yung mga bitbit mo? Ano ito? Anong ibig sabihin ng mga gamit na nakita namin ni Nonoy sa bag mo? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Kailan pa? Kailan ka pa nag-a-addict na lintik ka, ha? Lola, ano ba? Wala akong ginagawang masama. Wala rin akong dapat ipaliwanag sa inyo. Kung pagalitan niyo ako, parang wala na akong ginawang tama sa buhay na to ba? Baka nakakalimutan niyo ako nagtatrabaho dito para may pagkain kayo ng lintik na ampon niyo. Hindi kita pinalaking bastos. Alam mo kung ano ay kinagagalit ko. Oo, mahirap lang tayo. Hindi kita napatikim ng kahit anong karangyaan sa buhay. Pero ni minsan hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa iyo. Walang masamang maging mahirap. Ang masama ay magpalulong ka dyan sa bisyo mo. Yan ang tuluyang sisira sa buhay mo. Masisira ang buhay ko? Putya naman, oh. Eh di masira na ako masisira. Sarili ko nga magulang, hindi ako pinagmalasakitan eh. Bakit ikaw? Lola lang naman kita. Hirap sa'yo, masyado kang ano eh. Kuya, tama na. Huwag ka naman magsalita kay Lola ng ganyan. Ikaw lang naman ang inaalala niya. Tumahimik ka. Alam mo, rinding-rindi na rin ako sa'yo. Masyado kang bida-bida. Ano bang pinagmamalaki mo? Magaling ka sa eskwela at mabait? Wala akong pakialam dahil kahit anong gawin mo, itatak mo dyan sa kokote mo na ampun ka lang. Narinig mo? Hindi kita kapatid. Napulot ka lang ni Lola sa may simbahan kaya ampun ka lang. Salot ka sa buhay ko. Magsama kayong buwisit. Totoo po ba yun, Lola? Totoo po ba na ampun lamang ako? Na napulot niyo lamang po ako? Lola! Apo, makinig ka. Mahalaga pa ba kung kadugo kita o hindi? Mahal na mahal kita, kayong dalawa ng kuya mo. Alam mo naman yon, hindi ba? Pagpasensyahan mo na lamang siya. Baka napapagod lamang yon. Mas kailangan niya tayo ngayon. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Naniniwala ako na may tatama niya pa ang kanyang mga pagkakamali. Lola, ayos lang po ba kayo? Huwag mo akong alalahanin. Matulog ka na at may pasok ka pa bukas, Apo. Pasensya na po kayo, Lola. Nabigla lang din po ako sa mga nalaman ko. Huwag po kayo mag-alala. Alang-alang po sa inyo, susubukan ko pong intindihin si Kuya. Salamat, Apo. Maraming salamat at nagpapasalamat ako dahil napakabuti ng puso mo. Mahal na mahal ka ni Lola, Apo, ha? Mahal na mahal ko rin po kayo, Lola. Dumiretso na ang matanda sa kanyang silid. Samantala, nagmamadali namang tumungo si Nonoy sa kusina. Pumasok yon sa kwarto ng kanyang lola, dala ang isang basong tubig. Hinimas pa ang buhok ng matanda at inalalayan sa paghiga. Nakangiting sinundan ng tingin ni Lola Tunying ang binatilyo habang naglalakad palabas sa kanyang kwarto. Makalipas ang 3 buwan, patuloy pa rin ang lihim na pagkikita ni na Irma at Tata. Wala ding kaalam-alam ang dalaga tungkol sa bisyo ng binata. Gayunpaman, sinusubukan nitong umiwas kaya kahit papaano ay nalilimitahan nito ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Hanggang isang araw, walang pasok si Irma dahil araw ng Sabado.
Ramdam niya ang labis na pagkahilo, kaya naman pinili niya na lamang na mahiga kesa bumangon at maglakad-lakad sa labas katulad ng kanyang nakagawian. Samantala, sa may garahehan ng kanilang sasakyan, abala si Tata sa paglilinis ng kotse ng kanyang amo at nagkakape naman sa balkonahe ang mag-asawang sina Marcos at Erlinda, habang pinagmamasdan ang binata. Alam mo, asawa ko, yang si Tata, sayang ano. Gwapo siya at masipag din naman. Sayang lang dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Siguro kung nakapagtapos yan, maayos ang buhay niya ngayon. Hayaan mo siya, ganun talaga, kanya-kanyang kapalaran ng buhay. Yung mga katulad niya, kontento na sa ganyan. Sarili lang ang kayang buhayin at hindi na nangangahas magkapamilya. Kawawa lang ang magiging anak niyan. Tapos, ang alam ko, gumagamit pa yan ng ipinagbabawal na gamot. Ano? Seryoso ka ba? Oo, marunong akong kumilatis na mga ganyan. Halata naman sa kilos at pangangatawan. At saka, ilang beses ko na rin nakita yan na kasama yung mga bantog na adik dyan sa sentro. Ay, naku, alam kaya ng kanyang lola? O baka naman kinukonsinti o hindi naman kaya ay hindi na mapagsabihan dahil si Tata ang bumubuhay sa kanila ng isa niya pang apo. Ay naku. Walang mararating ang mga taong ganyan. Diyan naiikot ang buhay nila, magtrabaho para sa bisyo. Ilang sandali lamang, pinilit ng bumangon ni Irma dahil nararamdaman niya na ang pangangasim ng kanyang sikmura. Nang bumangon yon ay diretso sa kanyang banyo at doon ay hindi na napigilan ang pagsuka. Hawak ang kanyang sikmura at sinabayan pa yon ng pandidilim ng kanyang paningin. Habang nasa labas ng banyo ang dalawang kasambahay ay nagkatinginan sila na animoy iisa ang iniisip ng mga sandaling yun. Patay! Ay, buhay! Lagot, mukhang nagbunga ng pagtatagong paglabas-labas niya sa hating gabi. Tawagin mo si Madam, dali! Ihahakbang pa lamang ng isang kasambahay ang kanyang mga paa ay siya namang pagdating ng mag-asawa. Ano nangyayari? Sino yung nagsusuka? Erlinda, bakit sumusuka ang anak mo? Ha? Hindi ko alam. Pare-pareho naman tayo ng kinain kagabi. Ay, sandali nga. Tumabi nga kayo. Asikasuhin yung mga trabaho nyo. Bilis! Anak, ayos ka lang ba? Okay lang po ako, Mami. Nahihilo po ako. Nandidilim po ang... Marcos, bilisan mo ang anak natin. Buhatin mo siya. Ay, Diyos ko. Irma, ano ba nangyayari sa batang ito? Matapos pahigain at haplasan ng kung ano-anong maanghang na pamahid sa tiyan si Irma, ay nanumbalik ang kapulahan ng labi ng dalaga. Tulog na tulog pa yon ng mga oras na yon. Nakahawak sa baba at palakad-lakad si Marcos habang pinagmamasdan ang hubog ng katawan ng kanyang anak. Samantala, patuloy naman sa paghihilot si Erlinda sa kamay ng kanyang anak na dalaga. Naghihinala na siya sa kalagayan ni Irma habang pinagmamasdan ang dibdib nito at ang pagbabago sa katawan ng kanyang anak. Habang mayat-maya namang tinitingnan niya ang kanyang asawang si Marcos na hindi pa rin mapakali. Sa ekspresyon ng mukha ng kanyang asawa ay nababatid na ni Erlinda ang mangyayari kung sakali mang magkatotoo ang kanyang kutob. Makalipas ang ilang oras, nagising na ang kanilang anak. Mommy? Daddy? Ano po nangyari? Buti naman at gising ka na. Irma, kilala mo ako. Ayaw na ayaw ko sa lahat ay yung nagsisinungaling. Alam mo, lahat-lahat binibigay namin sa'yo. Sobra-sobra pa sa gusto at pangangailangan mo. Ngayon, tatanungin kita. Ibigay mo sa akin ang totoong sagot na kailangan ko.
Marcos, baka naman pwedeng wag mo na ngayon. Dahil Dahil ano? O baka naman magkasabwat na kayong dalawa. May alam ka ba sa nangyayari sa kanya? ay, siyempre wala. Ano ka ba naman? Ano bang tinutukoy mo? Wag mo naman tinatakot ang anak natin. Mommy, Daddy, sorry. Ang totoo, buntis po ako. Buntis po ako. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Malandi kang bata ka. Mapapatay kita! Daddy, please. Aray ko. Nasasaktan po ako. Maawa po kayo sa baby ko. Bitiwan mo ang anak natin. Hindi mo ba narinig? Buntis ang anak mo at pwede siyang mapahamak. At ang batang dinadala niya dahil sa ginagawa mo. Tumahimik ka! Karapatan kong disiplinahin ang anak natin. Ngayon, sabihin mo sa akin, Irma, sino ang tatay ng batang yan? Sino? Sumagot ka! Kung ayaw mong... Marcos, tama na sabi. Mommy, Daddy, si Tata. Siya po ang daddy ng batang dinadala ko. May relasyon po kami at mahal po namin ang isa't isa. Anong sabi mo? Anak ng putya naman oo. Siraulo ka ba, ha? Naturingan kang matalino, nagpabuntis ka sa adik na yon? Hindi ko matatanggap ang batang dinadala mo, pati na rin ang hampaslupang ama niyan. Mapapatay kong lalaking yon. Sisiguruhin ko na makukulong siya. Daddy, huwag po. Nakikiusap po ako. Mahal na mahal ko po si Tata. Pareho po namin ginusto mga nangyari. Huwag niyo po siyang sasaktan at ipapakulong. Wala po siyang kasalanan. At talagang pinagtatanggol mo pa yon? Anong pinakain sa'yo ng lalaking yon? Ano? Hindi mo ako pwedeng diktahan sa kung anong gusto kong gawin sa hayop na yon. Sisiguruhin ko na pagbabayaran niya to. Kapag sinaktan niyo siya, kalilimutan ko na... Ano? Kalilimutan mo na kami ang magulang mo? O sige, bumangon ka dyan. Bangon! Marcos, dahan-dahan naman. Nasasaktan ang anak natin. Wala kang kahit anong dadalhin mula sa bahay na ito. Lumayas ka! Lumayas ka at umuwi ka na sa bahay ng lalaking pinagmamalaki mo para maranasan mo ang magdildil ng asin at matulog na kumakalaman sikmura. Walang awang kinaladkad ni Marcos ang kanyang anak papunta sa bahay ni Tata na hindi naman gaanong nalalayo sa kanilang tahanan. Walang pakialam si Marcos sa mga taong nakakakita habang hinahablot nito ang kanyang sariling anak. Agad namang lumabas ng bahay si Tata nang marinig ang sigaw ni Marcos habang nagpupumalahaw naman sa kakaiyak sina Irma at Erlinda. Ano pong nangyayari? Hayop kang adik ka? Ano nangyayari? Pinagkatiwalaan kita tapos aahasin mo ang anak ko? Ngayon panindigan mo ang batang dinadala niya at siguruhin mo na mabibigay mo ang buhay na nararapat para sa kanya. Pero ni katiting na tulong mula sa akin, wala kayong mahihita. Dahil wala ka ng trabaho, sinisisante na kita. Anong nangyayari dito? Bakit mo sinasaktan ang apo ko? Bakit nandito kayo? Yang adik mong apon, tanungin mo kung anong ginawa niya sa anak ko. Tandaan mo to, Tata. Hindi pa tayo tapos. Halika na, Erlinda. Umuwi na tayo. Irma, anak, huwag ka mag-alala. Kakausapin ko ang... Erlinda! Nariyan na! Diyos ko! Marcos! Hindi ka ba naaawa sa anak natin? Talaga bang hahayaan mo na lang ang anak mo sa mga hampas lupang yon? Marcos! Ano ba? Wala nang nagawa pa si Erlinda para pigilan ang kanyang asawa na noon ay nagngingit-ngit na nanginginig pa rin dahil sa galit. Nang makarating sa loob ng bahay, ay pinaghahagis at pinagbabasag ang anumang bagay na kanyang madampot. Hindi pa yun nakontento, pinagsusuntok noon ang pader hanggang sa dumugo ang nakakuyom pa rin noong kamao at doon ay tuluyan ng humagulgol ang lalaki. Hayop na lalaking yun. Sinira niyang buhay at pangarap natin para kay Irma. Humanda siya. Pahihirapan ko siya. Marcos, tama na. Isipin mo na lang ang anak natin. Ano na lang ang mangyayari sa kanya kung tuluyan na nating hahayaan si Irma sa poder nila? Mapapahamak lamang siya. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari masama sa aking anak. Wag na wag kang gagawa ng labag sa kagustuhan ko.
Gusto kong pagsisihan niya ang lahat at siya mismo ang magmakaawang bumalik sa pinto ng pamamahay na to. Matapos sabihin yon ay tumungo na siya sa kanilang kwarto at padabog na isinara ang pintuan. Patuloy naman sa paghagulhol si Erlinda na hindi malaman ang gagawin para muling maayos ang problema ng kanilang pamilya. Sa kabilang banda, habang nakaupo sa isang pahabang upuan sa sala si Irma ay pinapatahan naman yon ni Tata. Yakap-yakap habang hinahaplos ang likod nito at hinahawi ang buhok. Agad namang kumuha ng tubig si Lola Tunying at iniabot yon sa dalaga. Uminom ka muna ng tubig, Iha. Huwag ka nang umiyak at makakasama lamang dyan sa batang nasa sinapupunan mo. Hindi rin masusolusyonan ang problema niyo sa pag-iyak. Ginusto niyo yan, hindi ba? Ay, ngayon, magiging magulang na rin kayo. Hindi lamang mga sarili niyo ang uunahin niyo, kundi ang kapakanan ng magiging anak ninyo. Ikaw, Tata, responsibilidad mo mag-inang yan. Pilitin mong magsumika para sa kanila. Huwag mo na kaming intindihin ni Nonoy at kami na ang bahalang dumiskarte para sa amin. Huwag mo lamang pababayaan ang mag-ina mo. Ngayong nandito siya sa pamamahay natin ay kargo natin kung ano ang mangyari sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Sa abot ng aking makakaya ay tutulungan ko kayo. Hindi na lamang nakaimik pa ang dalawa at nanatiling nakayuko ang mga yun habang patuloy sa pangangaral si Lola Tunying. Pagkatapos noon ay nilinis na ng matanda ang magulong kwarto ni Tata. Hinanapan niya na rin ng damit ang dalaga. Iniabot niya yon kay Tata at pasimpleng kinausap ang kanyang apo. Huwag mong mamasamain ang sasabihin ko. Ngayong magiging tatay ka na, tuluyan mo ng kalimutan ang bisyo mo. Hindi basta-basta ang pagpapamilya. Isa pa, ano na lamang ang mararamdaman ni Irma kapag nalaman niya na... Alam niya ba? Meron ba siyang alam? Wala po. At huwag niyo na po sanang... Hindi ko po alam kung anong gagawin ko sa ngayon. Wala na akong trabaho at kayo na lang po munang bahala kay Irma. Kailangan ko po makahanap na mapagtatrabahuhan. Napabuntong hininga na lamang si Tata bago tumungo sa kanyang kwarto. Naawa siya sa kalagayan ni Irma. Alam niya na maninibago yon sa uri ng buhay na kanyang kakaharapin dahil sa biglaan nitong pagbubuntis. Baby, pagtiyagaan mo muna ang damit na to, ha? Huwag kang mag-alala. Bibilhan kita ng bago para mas komportable ka. Salamat, baby. Salamat. Dito ka lang muna, ha? Kapag may kailangan ka, si Lola na muna ang bahala sa'yo. Maghahanap lang ako ng pwedeng ekstrahan para maibigay ko ang pangangailangan nyo ng anak natin. Mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan at gagawin kong lahat para patunayan sa tatay mo na kaya ko kayong buhayin. Baby, tungkol pala sa sinabi ni tatay kanina. Totoo bang... Naadik ako? Aaminin ko, oo, paminsan-minsan. Pero nakikisama lamang ako sa mga barkada. Alam kong hindi ka matutuwa sa nalaman mo pero wala kang dapat ipag-alala. Kaya kong itama ang lahat para sa'yo. Mahal na mahal kita. Bago umalis si Tata, ay lumapit yon sa kanyang lola na noon ay abala sa kusina para maghanda ng pagkain. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Oh, apo, bakit? Wala po. Natatakot lang po ako. Huwag kang matakot. Kaya mo yan. Gawin mong inspirasyon ang iyong mag-ina. Sige na, lumakad ka na't ako na ang bahala sa kanya. Salamat po, Lola.
Salamat dahil sa kabila ng mga pagkakamali ko ay nandyan pa rin po kayo. Alam kong may mga pagkakataon na may mga nagagawa akong hindi maganda at hindi ko minsan mapigilan ang bibig ko na pasensya na po talaga. Pati na rin sa'yo, Noy. Wala po yun, kuya. Kahit anong mangyari, magkapatid po tayo. Hindi man tayo magkadugo, pero sa puso at isip ko, kuya kita. Huwag ka mag-alala, kuya. Makakaya natin ang anumang pagsubok, basta magtutulungan lang tayo. Isang mahigpit na yakap lamang ang naitugon ni Tata kay Nonoy, dahilan para mapaluha naman si Lola Tunying sa kanyang nasaksihan. Ay, salamat sa Diyos. Lumapit nga kayo dito, mga apo ko. Mahal na mahal kayo ni Lola. Hindi nagtagal, lumakad na si Tata para umalis, hanggang sa sinamahan siya ng isang operator ng tricycle sa bayan. Doon ay nakapasok siya bilang boundary driver, mamamasada at magbibigay ng 200 sa may-ari araw-araw, at ang sobra ay siya ng kita niya sa araw na yun. Makalipas ang 1 buwan, tuwang-tuwa si Lola Tunying sa laki ng pagbabago ng kanyang apo. Naging mas responsable yon at nakita niya kung paano nagpupursigi sa buhay. Natutuwa siya na bagamat pagod sa pamamasada ay naglalaan pa rin yun ng oras para alagaan at iparamdam kay Irma ang pagmamahal at pag-aalaga na kailangan ng nagdadalang tao. Sa loob ng 6 na buwan ay naging maayos ang takbo ng kanilang buhay. Nasanay naman na si Irma sa simpleng pamumuhay na meron siya. Natuto rin yon sa ilang mga gawaing bahay sa tulong ni Lola Tunying. Kung paano naging masaya at kontento si Irma sa bago niyang buhay, ay siya namang dobleng galit na nararamdaman ng kanyang mga magulang sa kanya at lalong-lalo na kay Tata. Isang gabi, matapos maihatid ang huling pasahero, ay nagpasya ng gumarahe si Tata. Sa daan papauwi ay bigla na lamang siyang pinara at pinagtulong-tulungan ng 5 kalalakihan. Hindi ka na makakauwi ng buhay sa inyo. Maawa kayo sa akin. Tama na. Ba't pumapalag ka pa, ha? Walang awang pinaghahampas pa yun ng tubo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan bago nagsitakbuhan ang mga kalalakihan. Buti na lamang ay nadaanan yon ng mga kasamahan niyang kapwa tricycle driver na siyang tumulong na maiuwi si Tata sa bahay. Nang makarating siya sa kanila, ay nagsisigaw ang isang lalaki sa labas na humihingi ng saklolo. Naririnig naman nila ang hiyaw ni Tata na animoy namimilipit sa sakit. Agad namang lumabas ng bahay si Lola Tunying, Nonoy at Irma na hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Anong nangyari sa apo ko? Tata, Diyos ko, ang dami niyang dugo. Nonoy, bilisan mo. Tulungan mo siyang buhatin ang kuya mo. Buti na lang hot, nadaanan namin siya. Tinambangan ho ng mga kalalakihan at pinagtulong-tulungan po siya. Hindi naman po siya napuruhan sa ulo, kaya lang mukhang nabali ang buto niya sa paa. Paano po? Uuwi na rin po kami at baka nag-aalala ng misis ko. Maraming salamat sa inyo, iho. Pagpalain kayo nawa ng Diyos. Lola, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Huwag. Ayos lang ako. Wala tayong pera para sa... Baby, gumising ka! Tata! Napakahayop ng kung sino mang may gawa nito sa kanya. Nagtatrabaho ng maayos ang apo ko. Marahil hindi niya nakinaya ang sakit. Dahil sa kursong nursing, may kaalaman si Irma sa pagbibigay ng pangunahing lunas at malaking tulong yon upang umayos ang lagay ni Tata.
Nang magkamalay ay iniinda pa rin niya ang kanyang nabaling buto sa paa. Dahil sa kanyang kalagayan ay pinanghinaan na siya ng loob, lalo't alam niya na hindi na siya makakapagtrabaho. Kailangan ka naming madala sa ospital. Bali ang paa mo at posibleng lumalayan kung wala nga tayong pera. Naintindihan mo ba yon? Yung pera na pinapatabi ko sa'yo para sa panganganak mo yun. At kahit ano mangyari, hindi natin pwedeng galawin yun. Hindi pwede. Kahit na mabulok yung paa mo. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Kailangan mo magpa-doktor. Ayan, gamitin mo yan. Hindi naman mangyayari to kung hindi dahil sa akin. Mabuti pa, bumalik na lamang ako sa amin. Alam ko namang napapagod ka na. Ayaw ko mamawalay sa'yo pero kung kinakailangan at yun ang mas makabubuti ay iiwan mo ako. Babalik ka na sa mga magulang mo. Baby, naiintindihan mo naman kung bakit hindi ba? Ayaw ko makitang nahihirapan ka ng dahil sa akin. Nahihirapan? Tapos anong sasabihin sa akin ng mga magulang mo? Na inutil ako at hindi ko kayang buhayin ka? Ganun ba? Baby, hindi. Sige, naiintindihan ko na. Baka nga matagal ka nang nagtitiis. Sige na, umalis ka na. Bilisan mo. Ano ba naman kayo? Diyos ko naman. Huwag naman kayong basta-basta na lamang nagdedesisyon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, tata? Ano bang hindi malinaw sa sinabi ko? Ano pang iniintay mo? Umalis ka na. Patakbong lumabas habang humahagulgol si Irma na sinundan naman agad ni Lola Tunying. Irma, apo, pasensya ka na. Naiintindihan mo naman siguro kung bakit niya nasabi ang mga yon. Kung gusto mo talagang bumalik sa mga magulang mo'y wala naman akong magagawa para pigilan ka. Isa pa, hindi ko maibibigay ang pangangailangan mo. Habang nag-uusap sina Lola Tunying at Irma sa tapat ng tarangkahan ng bahay na mag-asawang Marcos at Erlinda, ay siya namang dating ng mga yun. Inihinto ang sasakyan at bumaba. Anong ginagawa niyo sa tapat ng pamamahay ko, ha? Ano, Irma? Siguro nagugutom ka na sa poder ng mga hampas lupang yan. Hindi ba yan ang buhay na gusto mo? Sa halip na sumagot ay lumuhod sa harapan ng kanyang ama at ina si Irma na humahagulgol. Nagmakaawa yun na tanggapin na siyang muli. Kung ako lamang ang masusunod, hindi ko hahayaan na magkahiwalay sila ni tata. Kaya lamang ay nadisgrasya ang apo ko at wala kaming pakialam kung anong nangyari sa apo mo. Buhay man siya o patay, ay ano naman ngayon? Karma niya lamang yun sa pagsira ng pamilya namin at pagsira niya sa buhay at pangarap namin para kay Irma. Tumayo ka nga dyan, anak. Ngayong bumalik ka na sa amin, hinding-hindi ka na makikita pa ng inutil niyang apo. Asawa ko, halika na't pumasok na tayo sa loob. Balitaan mo na lamang kami pag natuluyan ng apo mo. Ako nang bahala sa burulan niya. Wala nang nagawa pa si Irma sa pambabastos ng kanyang mga magulang kay Lola Tunying. Naluluhan na lamang na tiningnan noon ang matanda bago lumakad papasok ng tarangkahan ng kanilang bahay. Nagngingit-ngit si Lola Tunying sa sama ng loob habang pinapahid ang hindi mapigilang pag-agos ng butil-butil niyang luha. Napakasama ng ugali ninyo. May araw din kayo. Darating ang araw na kakainin ninyo lahat ng pang-aalipusta nyo sa mga katulad naming mahihirap. Nang gabi ring yun, napilitan pa ring dalhin sa ospital si tata dahil sa mas lumalala pa ang pananakit ng kanyang bali sa paa na sinabayan pa ng pagsusuka. Nang makonsulta ng mga doktor ay doon lamang nila nalaman na may tama rin yun sa ulo. Makalipas ang 2 gabi ay iniuwi rin yun sa kanilang bahay. Nakamulat ang mga mata ngunit hindi na nakapagsasalita pa.
May semento rin yon sa paa. Pumirma si Lola Tunying ng waiver dahil wala naman silang sapat na perang pambayad. Nais kasing tubuhan ang apo niyang si Tata at operahan para matanggal ang namumuong dugo nito sa utak. Patawarin mo ako, Apo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero susubukan kong lahat para mapahaba pa ang buhay mo at makita mo pa ang anak ninyo ni Erma. Ipinapangako ko yan. Samantala, Ang kapal ng mukha niyong maningil, mga palpak naman kayo. Ang sabi ko, tuluyan niyo na yung hayop na yon. Kaya't hanggat hindi niyo nagagawa ang gusto ko, wag na wag kayo magpapakita sa akin kung ayaw niyo pasabugin ko yung mga ulo niyo. Mga inutil! Pasensya na, boss. Huwag kayo mag-alala. Bukas na bukas din ay tapos na ang problema mo sa lalaking yon. napapakamot ulo na tumalikod ang isang lalaki na lider ng grupo na inutusan ni Marcos na patayin si Tata. 3:00 ng madaling araw, pawis na pawis si Lola Tunying na hinipan ang isang kandila, sabay itiniklop ang isang lumang aklat na matagal niya nang pinakatatago-tago. Mula nung dumating sa buhay niya si Nonoy ay nangako siya na hindi niya na yun gagamitin. Aklat ng karunungan na nagtataglay ng orasyon na magdudulot ng kagalingan o kamatayan. Tinupi niya ang damit ni Tata, sabay isinara ang kanyang kwarto. Habang naglalakad ay narinig niya ang ungol noon sa kwarto, kaya nagmamadali siyang tumungo roon. Isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket at nakabonet ang kanyang nadatnan. May hawak na balisong na tumutulo pa ang dugo noong mga sandaling yon. Kasabay ng malakas na sigaw ni Lola Tunying ay itinulak siya ng lalaki at nang matumba ang matanda ay tumakbo yun, sabay tumungo sa kusina. Nang bumangon si Nonoy ay likod na lamang ng lalaki ang kanyang nakita. Agad niyang tinungo ang kwarto kung saan nagpupumalahaw si Lola Tunying. Lola? Kuya? Kuya! Hayop! Hayop at walang puso ang gumawa nito. Tapos na ang pagtitimpi ko. Pilit nilang binubuhay ang galit sa aking puso. Humanda sila. Sisiguruhin ko na magbabayad sila. Buhay at kamatayan ay papalitan ko ng sakit, kamalasan. Papatayin ko sila. Kinaumagahan, laman ng balita ang tungkol sa biglaang pagkamatay ni Tata. Hindi ipinaalam ni Lola ang tungkol sa totoong dahilan ng pagpanaw ng kanyang apo. Sa tulong ng operator ng tricycle na nagpaabot ng tulong ay agad nilang naipalibing si Tata. Hindi na yun ibinurol pa dahil sa kakulangan ng pera. Lola, iniisip ko lang po kung makakabuti na dito lang tayo. Baka po kasi balikan tayo ng... Ngayon pa ba tayo matatakot? Mga hayop sila. Kapag umalis tayo dito ay hindi natin malalaman ang katotohanan. Kailangang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kuya mo. Malakas ang hinala ko na may kinalaman dito ang mga magulang ni Erma. Alam po kaya ni Ate Erma ang nangyari kay kuya? Kung sakaling sila ang nagpapatay kay kuya, para na rin nilang tinanggalan ng kaligayahan si Ate Erma, pati na rin ang magiging apo nila. Ayos lang kaya yan kay Ate Erma? Sana, kung pati sarili nilang anak sasaktan nila, baka pati impyerno'y iluwa na sa kanila. Magpahinga ka na po. May pasok ka pa bukas. Ilang araw ka nang hindi nakakapasok. Ipaubaya mo na lamang sa akin ang lahat. Lola, hindi naman po sa sinusuway ko kayo. Ayaw ko lang po na mapahamak din kayo. Apo,
Huwag kang mag-alala dahil hindi nila ko kaya. Hindi basta-bastang kapangyarihan at kaalaman lamang ang gagamitin ko laban sa kanila. Kahit gaano man sila katapang, kayaman at kawalang konsensya, kukuyon pa rin sila katulad ng makahiya na isang ihip ko lamang ay titiklop na. Kinaumagahan, kakaalis lamang noon ni Nonoy para pumasok sa eskwelahan. Inililigpit ni Lola ang mga gamit ni Tata habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Hindi pa rin maibsan ang kirot sa kanyang puso. Nang marinig ang boses mula sa may tarangkahan ng kanilang bahay, ay agad siyang lumabas. Nanginig ang kanyang kamay nang makita ang mag-asawang Marcos at Erlinda na may bitbit na bulaklak para sa patay. Anong ginagawa niyo dito? Nabalitaan kasi namin ang nangyari kay Tata. Sa kabila ng mga pinagdaanan natin ay gusto pa rin naming magpaabot ng pakikiramay kaya... Mga hayop kayo! Wala kayong puso! Paano niyo nagagawang... Tandaan niyo ito! Lalabas din ang katotohanan at sisiguruhin ko na magbabayad kayo! Anong pinagsasasabi mo? Huwag mo kaming pagbintangan at hindi kami mga kriminal. Baka nakakalimutan mong adik ang apo nyo, kaya malamang sa malamang mga kapwa niya lang din ang tumira sa kanya. Halika na, Marcos. Nagsasayang lamang tayo ng oras dito. Nagmamalasakit ka na nga ay minamasama pa ng hampas lupang matandang ito ang ginagawa mo. Dahil sa ginawa ng mag-asawa, ay lalo lamang nadagdagan ang galit na nararamdaman ni Lola Tunying. Samantala, makalipas ang 5 buwan, napapabalitang isa-isa nang isinara ang mga burulan dahil sa nadiskubre na at marami nang nagpatotoo sa iligal na gawaing yun. Sa katunayan ay nakulong si Marcos, ngunit nakapagpiyansa rin. Matapos naman ang 9 na buwan at nakapanganak na si Irma, tuluyan yung nasiraan ng bait, dala ng matinding depresyon matapos ikulong sa isang kwarto. Lalo lamang yung nabaliw nang malaman niyang patay na si Tata. May binili silang bagong bahay sa Karatig Lalawigan at doon siniguro nilang hindi makakatakas ang kanilang anak. Hanggang sa isang araw, iniabot ni Erlinda ang malaking halaga ng pera sa isa nilang kasambahay. Ma'am, sigurado po ba kayo na ilalayo ninyo ang batang ito sa anak ninyo? Kawawa naman po si Ma'am Irma. Huwag mo akong pinangangaralan dahil alam ko kung ano makabubuti sa anak ko. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Ikaw na ang bahala sa batang yan. Sa iyo na kung gusto mo, o kung ayaw mo naman, edi ipampun mo na lang. Sige na, umalis ka na. Sapat na ang perang yan bilang kabayaran at kung sakali man, para buhayin ang batang yan. Agad nang umalis ang kasambahay, karga-karga ang sanggol. Samantala, patuloy naman sa pagwawala si Irma sa kanyang silid. Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Tata! Tulong! Tulungan mo ako! Mommy, please! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Anak ko! Shh! Huwag ka nang umiyak! Nandito na si Mommy! Habang kinakalampag ang pinto ng kwarto, dumudugo na ang kamaunoon sa lakas ng puwersa at pagpupumilit na mabuksan yun. Maya-maya, kinuha noon ang isang unan at kinarga, sabay hinele na parang bata. Kinakausap niya pa yun habang patuloy sa pagkanta at pagsayaw-sayaw. Nang marinig ng mag-asawa na kalmado na yun, ay binuksan nila at pinagmasdan ang kanilang pinakamamahal na anak na si Irma. Mas makabubuti kung dalhin na natin siya sa mental hospital. Lalo lamang lumalala ang kalagayan niya. Seryoso ka ba? Hindi baliw ang anak natin. Ano na lamang ang sasabihin ng mga kaibigan natin kung malalaman nila na nasa mental hospital siya?
Walang dapat makaalam sa nangyayari sa kanya. Ang alam nila ay nasa ibang bansa ang anak natin. Nag-aaral, kaya hindi po pwedeng... Ay, buo ng desisyon ko. Bukas na bukas ay susunduin na yan dito. Hindi pwede maubos ang oras natin sa pagbabantay sa kanya. Kailangan natin mag-isip at ibangon muli ang negosyo natin dahil paubos na ang pera natin. Ano ba namang mga kamalasan na nangyayari sa atin? Marcos, ayaw ko maghirap tayo. Ayaw ko magmukhang kawawa sa mata ng mga kaibigan natin. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Makakabangon tayo ulit. Kasalanan to ng lintik na tata na yun eh. Siya nagsimula ng kamalasan sa pamilya natin. Kaya wala akong pinagsisisihan sa pagpatay ko sa kanya. Samantala, sakay ng isang tricycle ay pumara sa tapat ng bahay nila Lola Tunying ang kasambahay. Dala-dala ang sanggol na noon ay iyak ng iyak. Magsisindi pa lamang noon ang matanda ng kandila para sa kanyang isasagawang ritual nang marinig niya ang tawag ng babae at iyak ng sanggol. Nang lumabas yun ay agad niyang binuksan ang tarangkahan. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Bakit may dala kang bata? Lola, kasambahay po ako ng pamilya ni Ma'am Erma. Yung nanay ng batang ito. Hindi ko po kasi alam kung anong gagawin ko sa bata. Kanina pa po ito iyak ng iyak. Binigyan po ako ng malaking halaga ni Ma'am Erlinda para ilayo ang batang ito. Si Ma'am Erma po ay malala na ang kondisyon. Wala na po sa sariling katinuan. Ay, kayo na lamang po ang bahala sa batang ito. Ang aking apo. Mga hayop talaga sila at walang puso. Para ipamigay na lamang ang apo ko na parang aso. Dugot laman din nila ito. Sana'y maging malaya si Erma sa kahayupan nila. Salamat sa kabutihang loob mo at pagmamalasakit. Maraming salamat. Tanggapin niyo po ito. Hindi ko po matatanggap ang pera na yan dahil hindi ko naman po pinaghirapan. Gamitin niyo po yan para makapagsimulang muli. Umalis na po kayo dito kung kinakailangan dahil baka ipapatay din po kayo katulad ng ginawa nila sa apo niyong si Tata. Matapos isiwalat ang katotohanan, agad nang umalis ang babae na sumakay din sa parehong tricycle na nirentahan niya papunta roon. Madaling araw, dala ang mga importanteng gamit ay umalis si Nonoy at si Lola Tunying. Kasama ang noon ay mahimbing na natutulog na sanggol. Kinaumagahan, bandang 6:00 nang makarating sila sa bahay ni Lolo Lito, ang nag-iisang kapatid ni Lola Tunying. Tunying, abay ikaw nga. Ano't may dala kang bata? Pambihira. Anak mo ba yan? Tigilan mo nga ako. Puro kakalokohan. Nag-ampun ka na naman. Kargahin mo nga muna at patuloyin mo kami. Nonoy, buhatin mo ang mga gamit at ipasok mo sa loob ng bahay. Ang dami niya na. Ano ba nangyari? Magbabakasyon ba kayo o dito na kami titira? Kami ng mga apo ko. Ano? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung papayag ako? Hindi kita binibigyan ng karapatan na tumanggi. Huwag ka mag-alala. May pera ako at hindi kami magiging pabigat sa'yo. Isa pa, sa pagkakatanda ko ay minana pa natin ang bahay na ito sa mga magulang natin. Kaya hindi mo pwedeng ipagkait ang napakalaking bahay na ito sa akin. Sinabi mo may magagawa pa ba ako? Mano po, Lolo? Salamat. Kaawaan ka ng Diyos, Apo. Binatang-binata ka na. Teka, kanino bang anak ito? At nasaan si Tata? Anak po yan ni Kuya Tata. Lolo, wala na po si Kuya. Patay na po siya. Ilang buwan na rin po ang nakakalipas. Ano? Sus Mariosep, ano nangyari? Biktima ng walang pusong magulang ng nobya niya. Ipinapatay nila si Tata. Pinagkaitan nila ng pagkakataon na makita man lamang niya ang batang yan. Hindi ko akalain na may mga ganoong klase ng tao. Pero ngayon, malaya ko nang maipaghihiganti ang kanyang pagkamatay. Abay, dapat lamang.
Patikimin mo na malupit na barang ang mga hinayupak na yon para naman magtanda at mabigyan ng katarungan si tata. Huminahon ka, yung puso mo. Baka mauna ka pa sa kanila. Nang sumunod na gabi, habang umiinom ng alak si Marcos ay nakangisi niyang binubuo sa kanyang isipan kung paano muling ibabangon ang kanilang negosyo. Samantala, habang nasa kwarto ay inaalala pa rin ni Erlinda ang kalagayan ng kanyang anak na si Irma na noon ay nasa mental hospital na. Maya-maya, binuksan niya ang aparador para kunin ang kanyang mga gamit na pinagpaplanuhan niyang ibenta upang may maidagdag sila sa kanilang puhunan. Laking gulat na lamang niya na sa halip na gamit ay biglang gumuho ang napakaraming anay na hindi niya malaman kung saan nagmumula ang mga yon. Hindi ito maaari. Hindi pwedeng masira ang mga bagat mamahaling damit ko. Aray! Sisigaw na sana yon nang biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Napahawak sa kanyang leeg at pilit na lumakad papalabas ng pinto ng kwarto para humingi ng saklolo sa kanyang asawa. Bago pa man makalabas ay malakas na biglang sumara ang pinto kasabay ng pagkamatay ng mga ilaw. Anumang pihit niya ay hindi niya mabuksan yon. Samantala, nung mga oras na yon ay malakas na binibigkas ni Lola Tunying ang mga kahindik-hindik na salita habang hawak ang isang manika na kulay itim. Wala nang mas masarap pa na makita kang nahihirapan, Erlinda. Mararanasan mo ang bangungot sa totoong buhay. Uubusin ko ang lakas sa iyong buong katawan at sariling katinoan. Ikaw mismo ang kikitil sa iyong buhay. Kamatayan na hindi mo matatakasan. Paghihirap at takot na hindi mo na kaya pang takbuhan, Erlinda. Ito na ang hudyat ng gabi ng iyong kamatayan. Yang dila mo mapang-alipusta ay dapat hilahin at sumayad sa katulad sa kung gaano kababa ang tingin mo sa aming pamilya. Katulad nito. Samantala, patuloy sa paggapang si Erlinda, nakalawlaw ang dila at sayad na sayad yun sa sahig. Halos lumuwa na rin ang kanyang mga mata at lumuluha ng dugo. Kasabay ng pagbukas ng ilaw ay nanumbalik ang itsura noon sa normal. Humarap sa salamin sa kanyang napakalaking aparador. Bigla yung nabiyak kasabay ng kanyang pagngisi. Ang ilang parte ay tuluyang nabasag at nahulog sa sahig. Patuloy naman sa paggapang ang nakakapangilabot na mga anay sa buong kwarto. Nililipad ang kurtina sa bintana at kitang-kita ang biglang pagdilim ng kalangitan at pagguhit ng sunod-sunod na kidlat. Dinampot ni Erlinda ang bubog at mahigpit na hinawakan yon. Humahalakhak pa habang pinagmamasdan ang tumutulong dugo sa kanyang kamay. Dahan-dahan na nilapit sa kanyang muka ang matalas na bubog, sabay hiniwa ang kanyang pisngi habang humahalakhak at lumuluha ng dugo. Tila ba wala yung maramdamang sakit hanggang sa laslasin nito ang sariling pulso at saka lamang naramdaman ang hapdi ng kanyang mga sugat. Kasabay ng paghiyaw sa kirot ay biglang bumukas ang aparador at may pwersang humila sa kanya papasok doon. Nagsisisigaw siya at pilit na kinakalampag yon para makalabas sa naturang aparador. Erlinda! Katapusan mo na! Katapusan mo na! Sino ka? Sino ka? Tama na! Tigilan mo na ako! Pinatay ninyo ang apo ko, kaya papatayin ko rin kayo. At ngayon, ikaw ang uunahin ko. Unti-unti
ka ng lalamunin ng dilim hanggang sa mahulog ka sa nagbabagang putik sa impyerno. Marcos, tulong! Natatarantang binuksan ni Marcos ang pinto, hawak ang mga susi, matapos marinig ang malakas na hiyaw ni Erlinda bago yun malagutan ng hininga. Nang tuluyang mabuksan ang pinto ay kitang-kita niya ang mga bakas ng lupang durug-durug na pinamahayan ng mga anay at ang dumadanak na dugo mula sa aparador. Bigla na lamang bumukas yun at sumambulat ang wala ng buhay na si Erlinda. Ano nangyari? Erlinda, bakit mo ko iniwan? Habang humahagulgol ang lalaki ay nakarinig siya ng sitsit at mahinang bulong sa kanyang tainga. Sa bawat bulong ay napapasigaw siya at naguguluhan hanggang sa napapahawak na siya sa kanyang ulo na gulong-gulo. Pinatay mo siya! Ikaw ang pumatay sa kanya! Hindi! Wala akong pinapatay! Hindi ako natatakot sa'yo! Tumigil ka na! Ikaw naman ang isusunod ko! Ikaw naman! Kung sino ka mang hayop ka, sinisiguro kong hindi mo ako mapapatay. Erlinda, patawarin mo ko. Huwag ka mag-alala. Babalikan kita. Babalikan kita. Kailangan ko lang humingi ng tulong. Pilit na nilalabanan ni Marcos ang magulo niyang isip at ang walang katapusang mga bulong at halakhak sa kanyang tainga habang nagmamaneho papunta sa kanyang kaibigan na si Artemio. Nang makarating ay nababakas ng kaibigan nito ang pagkabahala sa muka ni Marcos. Ano ba nangyayari sa'yo? Anong oras na? Bakit napadalaw ka? Hindi ba't naipasara mo na yung... Kailangan kong tulong mo at ng mga tauhan mo. Patay na si Erlinda. Hindi ko may paliwanag kung ano nangyari. Yung itsura niya at yung mga nangyayari pakiramdam ko. Hindi normal at alagad ng demonyo lang ang kayang gumawa nun. Ako na rin ang isusunod niya. Papatayin niya na rin ako. Kumalma ka nga muna. Umupo ka. Ay, binabarang ka na yata ng mga pamilya ng... Hindi kaya mambabarang yung lola nung manugang na hilaw mo? Ang bihira naman kasi hindi ka naman nag-iingat eh. Mahirap kalabanin ng mga taong may karunungan sa ganyan. Hindi ka tatantanan nun hanggat hindi ka napapatay. Ay, sinasabi ko sa iyo. Sa tulong ni Artemio, ipinakuha niya sa mga tauhan niya sa punerarya ang bangkay ni Erlinda. Anong gagawin ko? Kung sakaling binabarang nga ako, gagaling pa ba ako, ha? Ay, hindi ko masasagot ang tanong na yan. Noon pa man sinabi ko na sa iyo na walang masamang yumaman, basta walang nasasagasaan. Hindi ka kasi masabihan eh. Pati ako nagkakasala na rin sa ginagawa mo. Aanin mo naman kasi ang sandamakmak na pera kung marami ka namang buhay na maagrabyado. Mabuti pa magpahinga ka muna at tingnan mo nga yung sarili mo. Doon ka sa isang kwarto. Wala bang multo dyan? Mga patayan nandito, hindi multo. At sa sama ng ugali mo, baka multo pa matakot sa iyo eh. Ay nako, hindi ko talaga maintindihan kung paano kita naging kaibigan. At agad namang humiga si Marcos sa isang papag, napabuntong hininga bago tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali lamang ay muli niya na namang naramdaman ang kahindik-hindik na pagtawag sa kanyang pangalan. Ramdam niya ang pangingilabot ng kanyang buong katawan at ng mga oras na yon ay hindi niya magawang igalaw ang kahit anong parte ng kanyang katawan. Maya-maya, naramdaman niya ang malalamig na mga kamay na nakahawak sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mga pamilyar na muka ng bangkay at ang isa roon ay si Tata.
Binuhat siya ng mga yon at dinala sa isang silid kung saan iniembalsamo ang mga patay. Nagtatawanan ang mga yon habang inihahanda ang mga gamit. Itinali siya ng mga yon at pagkatapos naramdaman niya ang paghiwa sa kanyang tiyan hanggang sa nawalan siya ng malay. Nang magising si Marcos ay nasa loob na siya ng kabaong. Bakit ako nandito? Tulong! Palabasin niyo ako dito! Hindi pa ako patay! Ayaw kong mamatay! Sa kabilang dako naman, habang patuloy na isinasagawa ni Lola Tunying ang ritual, ay mababakas sa mukha noon ang pinaghalong galit at kasiyahan. Galit dahil sa lahat ng kasamaan ni Marcos at ng kanyang asawa. Tuwa dahil unti-unti niya nang nakakamit ang hustisya na nararapat para sa kanyang apo. Hindi sapat ang kamatayan mo at hirap, at walang hanggang pasakit na ipinararanas ko sa iyo kung matatakasan mo ang batas ng mga tao. Gusto kong himasin mo ang bawat rehas sa kulungan. Araw-araw, hanggat may hininga ka pa, ay bilanggo ka rin ng takot at ng iyong konsensya. Ngayon din, sumuko ka na kung gusto mong mabuhay pa. Dahil sa malakas na halakhak ni Lola Tunying ay napabalikwas si Marcos sa papag na kanyang hinihigaan at doon ay napagtanto niya na panaginip lamang yun. Ngunit nababatid niya na hindi basta-bastang panaginip. Agad namang nilapitan ni Artemio ang kaibigan na noon ay humahagulgol at nakikita niya kung paano pinagsisisihan noon ang kanyang mga kasalanan. Mabuti pa, subukan mo nang itama ang mga pagkakamali mo. Hanggat hindi ka napapagbayad sa iyong kasalanan, sigurado na hindi siya titigil. Sumuko ka na sa mga pulis at umamin ka na sa ginawa mo kay Tata. Baka yun lang ang gusto ng mambabarang. Magpapakulong ako? Yun ba ang gusto mong mangyari? Kung sa huling pagkakataon ay makikinig ka sa akin, baka sakaling mailigtas mo ang sarili mo. Kung magmamatigas ka, wala naman ako magagawa. Pero bilang kaibigan mo noon pa man, paulit-ulit ko nang sinasabi sa iyo na hindi malabong darating ang araw na ito. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Ay nako, ewan ko ba. Paminsan-minsan, sana bago ka magdesisyon, gagamitin mo rin yung puso mo. Tingnan mo, sa kagustuhan mong yumaman, ano na? Wala na. Nalugi ka na at kung may natitira man, madadala mo ba sa hukay ang ari-arian mo? Hayaan mo muna akong makita kahit sa huling pagkakataon ng asawa ko. Pagkatapos susuko na ako. Aaminin ko na lahat ng mga kasalanan ko. Pipilitin kong itama ang lahat para kay Irma. Kailangan niya pa ako. Salamat naman kung ganon. Huwag ka mag-alala. Ano man ang mangyari, gaano ko man kinasusuklaman yung mga kalokohan mo, hindi pa rin magbabago ang pagkakaibigan natin. Ipagdarasal ko na sana hindi pa huli ang lahat para maitama mo mga pagkakamali mo. Matapos ihabilin sa kaibigan ang bangkay ng kanyang asawa, ay sumuko na sa presinto si Marcos. Doon ay isiniwalat niya lahat ng kanyang mga kasalanan. Wala mang pormal na kaso ang mga naging biktima niya dahil sa kakulangan sa pera ay ikinulong pa rin yun dahil sa mga krimen na kanyang kinasangkutan. Samantala, sa unang gabi niya sa kulungan ay pinagpiestahan si Marcos ng mga kapwa niya preso. Ni hindi maipagtanggol ang sarili at tinigilan lamang yon nang tuluyan na siyang mawalan ng malay. Nung mga oras na yon, naghahanda na si Lola Tunying na tuluyang tapusin ang kasamaan ni Marcos. Ngayon ay nararamdaman mo na ang pait at sakit na ginawa mo sa apo kong hayop ka. Hindi ka na naawa. Sinubukang magbago ng apo ko para sa anak mo dahil mahal na mahal niya si Irma. Hindi na kayo nakontento
Pati bata na walang kamuwang-muwang ay idinamay ninyo. Ang kikitid ng mga utak nyo. At sa pagkakataong ito, wala na akong ititirang awa para sa'yo. Tatapusin na kita. Kasabay ng mga katagang yun ay ang malakas na pag-iyak ng sanggol na noon ay nasa higaan. Namumula yon sa kakaiyak at nang hawakan ni Nonoy ay agad yung sumigaw sa labis na pag-aalala. Lola, si baby! Inaapoy po ng lagnat! Patakbong tinungo ni Lola Tunying ang bata at kinarga. Ilang sandali lamang nagkatinginan sila at tumahan yon na parang walang nangyari. Ngumisi pa, sabay hinawakan ang daliri ni Lola at matamis na ngumiti ang sanggol. Naalala niya ang gabing unang kinarga niya si Tata. Napaluha siya at noon ay naunawaan niya ang nais ipahiwatig ng pangyayaring yun. Patawarin mo ako, Apo. Hindi ko lang talaga kayang sikmurain ang lahat ng kasamaan na ginawa nila sa tatay mo at maging sayo. Huwag kang mag-alala. Ngayong nasa kulungan na ang Marcos na yon at wala na rin ang matapobre mong lola. Pinapangako ko na gagawin kong lahat para makasama mo ulit ang nanay mo. Pangako, alang-alang sa kaligtasan mo, ipagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Dahil hindi kakayanin ni Lola kung ikaw ang magbabayad sa kasalanan ko. Mahal na mahal kita, Apo ko. At siguradong mahal ka rin ng tatay mo kahit na hindi na natin siya kasama ngayon. Makalipas ang isang buwan, patuloy pa rin sa paghahanap sina Lola Tunying at Noynoy mula nang malaman nila na tumakas si Irma sa mental hospital na pinagdalhan sa kanya ng mga magulang. Ipinagpatuloy na rin ni Nonoy ang kanyang pag-aaral. Hanggang isang araw, papatawid noon si Nonoy nang matanawan ang isang babae na patakbo-takbo na animoy may hinahanap. Nakita niyo ba ang anak ko? Hoy, anak ko yan! Ibalik mo sa akin yan! Anak ko yan! Ate Irma, ikaw nga. Diyos ko, bakit nagkaganyan ka na? Sino ka? Ikaw bang kumuha sa anak ko? Masama ka! Ibalik mo siya sa akin! Aray ko, ate. Ate, hindi po. Si Nonoy ito, kapatid ni Kuya Tata. Alam ko kung nasan ang baby mo. Makakasama mo siya, kaya huwag ka nang umiyak at magalit. Ang bawat dumaraan na nakakakita ay punong-puno ng awa sa kanilang mga mata. Sa itsura ni Irma ay mababakas ang kaawa-awang pinagdadaanan niya. Isinama na yon pauwi ni Nonoy. Napahagulhol na lamang si Lola Tunying nang makita ang ganoong kalagayan ng dalaga. Ay, Diyos ko, anak! Buti at hindi ka napahamak. Halika, papaliguan na lang muna kita. Umiiyak ka? Nawawala din anak mo? Tubig ba yan? Malamig yan. Malamig. May baby? Naririnig mo yon? Umiiyak yung baby ko. Sandali lang ha, baby ko. Hanapin natin ang baby ko. Magagalit si Tata kapag binabayaan ko siya. Mahal na mahal yung baby namin. Alam mo ba yon? Matapos mapaliguan, dinala ni Lola Tunying si Irma sa kwarto kung saan naroon ang kanyang anak. Dahan-dahan na nilapitan habang humahagulhol si Irma at tinititigan ang kanyang sanggol. Baby ko! Ikaw nga! Nang kargahin yun ni Irma, ay bigla na lamang gumuhit ang matatamis na ngiti na animoy ramdam na ramdam ang pagmamahal ng kanyang ina. Ay, makalabas nga muna at tumutulo na ang sipon ko sa akin nakikita. Kawawa naman ang mag-inang ito. Hindi sila magiging kawawa dahil malaya na sila.
Tayo ang pupuno sa pagmamahal at pagkalinga na kanilang kailangan. Gagaling pa si Irma. Gagamutin ko siya at aalalayan na matanggap niya ang lahat-lahat ng mga nangyari, lalo na ang pagkamatay ni Tata. Alam ko na mahihirapan siyang mapatawad ang kanyang ama, pero sa tamang panahon, kapag malakas na siya, kailangan niyang subukang patawarin yon upang mapalaya ang sarili niya sa nakaraan. Makalipas ang 3 buwan, tuluyan nang bumalik sa normal si Irma sa tulong ni Lola Tunying. Unti-unti ay nauunawaan niya ang nangyari, ngunit nakabaon na sa puso't isipan niya ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Ilang beses kong sinubukan tumakas at magmakaawa kay Mami at kay Daddy, pero hindi nila ako pinapakinggan. Sabi nila may sakit ako at kailangan munang magpagamot, pero hindi ko alam na ipamimigay nila ang anak namin ni Tata. Hindi ko lang po alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana namatay si Tata. At hindi ko mapapatawad ang mga magulang ko. Maaaring hindi ka pa handa, Iha, pero magiging mas magaan ang lahat kung matututo tayo magpatawad. Hindi naman dahil nagpatawad tayo ay nakalimot na tayo sa lahat ng sakit at lamat na iniwan nila, dahil hindi naman talaga madali yun. Ang pagpapatawad ay para sa kapayapaan ng puso at isipan mo. Tamang magpatawad, pero hindi na natin kailangan pang maging bahagi sila ng ating buhay. Makalipas ang 5 taon, nang makapag-isip-isip ay napagpasyahan ni Irma na dalawin ang kanyang ama, kasama ang kanyang anak. Irma, anak ko, sino ang batang yan? Nag-asawa ka na ulit? Magaling ka na? Masyado naman ho kayo nag-aalala at maraming tanong. Para naman hong mahal niyo talaga ako. Hindi niyo po ba naaalala kung bakit ako nabaliw? Kung bakit nalayo sa akin ang anak ko? Ay, pero salamat sa Diyos dahil sa kabila ng lahat, sa lahat-lahat ng ginawa niyo para maging miserable ang buhay ko at ng mga taong mahal at importante sa akin. Heto, binigyan niya pa rin ako ng pagkakataon na patunayan sa inyo na kaya ko rin palang maging mabuting ina kahit wala akong pera. Hindi pa ako nakapagtapos. Kasi yung totoong pagmamahal, hindi ko naranasan yon. Dahil bukod sa material na bagay at pera, wala na kayong ibang kayang ibigay sa akin. Nagkamali ako. Nabuntis ako. Oo, mali ako doon. Pero kailangan niyo ba talagang ipapatay si Tata? Kailangan ba talagang ilayo niyo sa akin ang anak ko? Wala kayong awa. Wala kayong puso. Hindi ko hinihiling na mapatawad mo ako, anak. Sapat na sa akin na makita kayo ng apo ko. Huwag niyo akong tatawaging anak at wala kayong karapatang tawaging apo siya. Pinapatawad ko na kayo, pero hanggang doon na lamang yon. Patawarin niyo rin ako dahil hindi ko nasunod ang pangarap niyo para sa akin. Salamat pa rin ho dahil tinuruan niyo ako kung paano maging magulang, at yun ay ang hindi gawin ang ginawa niyo sa akin sa anak ko. Aalis na rin ho kami. Mag-iingat ho kayo at sana naiintindihan niyo kung bakit hindi ko na kayang ibalik pa ang dati. Sa labas ng kulungan, naghihintay sina Lola Tunying at Lolo Lito. Umiiyak ka na naman. Kaya ayaw kong makita pa ang tatay mo baka biglang hukayin ko yung aklat sa pambabarang sa sobrang gigil ko. Dapat akong pinapasok niyo para naman nakatikim siya ng kamao ko. Sigurado magtatanda siya kapag... Ay sus, napakalakas ng hangin. Kumapit ka lito at baka matangay ka. Hey, pambihira. Hindi ka na nga makapatay ng lamok manununtok ka pa. Umuwi na tayo. Mukhang ikaw ang makakaubos ng pasensya ko. Maraming salamat po sa inyo, Lola. Dahil sa inyo naranasan ko na magkaroon ng masayang pamilya. Kahit hindi ko kayo kadugo, walang araw na hindi namin naramdaman ng anak ko ang pagmamahal ninyo. Walang anuman, Apo.
Lahat ay gagawin ko para sa inyo. Alang-alang na rin kay tata. Tingnan mo itong apo ko. Kamukhang kamukha ng tatay niya. Napakagwapo. Bunga ng suporta at pagtutulungan bilang isang pamilya, nakapagtapos ng pag-aaral si Irma at di nagtagal ay naging maayos ang takbo ng kanilang buhay. Masaya, payapa at higit sa lahat, walang inaapakang tao katulad ng mga naging gawi ng kanyang mga magulang na sina Marcos at Erlinda. Yon, napakaganda na naman po ng kwento natin, di ba? Ayos yun ah. Dahil dyan, marami tayong utang. Meron na naman tayong shout out. Simulan po natin kay Susan Kurugan, kay Agnes Fontanilla. Hello po kay Catherine Fantinalgo from Hong Kong. Hi kay Bea Dalisay. Hello kay Jane the Explorer. Hi po kay Monica Nieves. Hi kay Filipina Palsario. Kay Loretta Bobes. Hi kay Yanel. Hello po kay Alma Naong. Hello kay Vicky Yabut. Shout out kay Al San Jose. Kay Chantel Bell from Malaysia. Hello po, The Unexpected Moments from Singapore. Sa Castellanes family from Fritzel. Hi kay Babs Emmanuel Escobel. Hi kay Aliyah Mitch. Kay Joan Fangolo. Hello po kay Dolores Santos. Happy birthday kay Marlon Malakas. Hi kay Ampy Foster. Kay Estela Olano. Kay Dimples Yumi. Hello po kay San Pogi Cabron. Shout out kay Marites Nalika. Kay Dayan Supapo from Riyadh. Hello kay Louie Guansing from Santa Rosa, Nueva Ecija. Kay Lynn Casas from Davao. Hi po kay Trinidad Nilda. Hello kay Russell Matsumoto from Japan. Kay Elvira Malakas at sa buong family. Kay Prince Quen Vlog from Saudi and Bacolod. Hello po kay Hana Maylin Sesgundo. Kay Lori Joy Lagrimas from Malaysia. Hi din po kay Jude Ringor Soriano. Hi kay Josefina Fuelias. Sa Galedo family in Cabuyao, Laguna from Rai. Hello kay Kurt Mina. Para naman po sa mga hindi napasama sa shoutout ngayon, huwag po kayong mag-alala. Marami pa po tayong nakapilang videos. Again, mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat mula sa Kwentong Enteng.